bangis sa CGI talaga, nakakaloka. Yung payelo. Ang galing. Uy, si Amihan. Buhay si Amihan. Grabe yung improvement ng CGI at mga pa-graphics nila, pa-effects nila dito, ha. Kaka-excite to. Uy, na-excite ako. Nagawa ng reaction video. Ito, dahil finally ay may longer version na ang Encantadia Chronicles Sangre. At grabe, 1 minute to. Himayin natin itong 1 minute na teaser na inilabas ng GMA Network para sa Encantadia Chronicles Sangre, ang mahiwagang mundo. Tignan natin yung mga pasilip dito ng GMA. At yon, samahan nyo ako guys. Let's go! Eto na guys. Let's prepare ourselves. Let's go. Mahabang panahon ang hihintayin ng mga taga-Encantadia. Kita niyo ba yung CGI sa una? Girl, yung improvement from castle na napaka-magical into parang doll at parang walang nag-aalaga. Ganon yung nakita natin sa simula. Bago dumating ang bagong Uy, si Amihan. Buhay si Amihan. Ito yung mga 2016 Sangres eh. So, I think baka flashback lang tong mga to or GMA. Girl! Yung payelo! Ang galing! Ang astig! Ito na si Mitena. So, musanggol na matagal na parang nawala, ganon. Ngayon, nagbabalik bilang isang reyna. From that na narration ni Imaw, I think bata pa lang ay naghiwalay na si Cassiopeia at si Mitena dito, no? Tapos, zero feeling betrayed si Mitena dito, kaya gusto niyang kunin yung sa kanya or manakop ng mga lugar as paghihigante, no? Okay. Ito yung napanood natin. Di ba tama? So parang umalis sa Encantadia dito si Danaya, tapos nagkaanak sila ni Akil, tapos sa mundo ng tao na nanganak si Danaya. Sa takdang panahon. Wait lang. Kasi alam mo, kung napanood yung reaction video ko, maraming nagtatanong bakit daw nakakabayo ang mga sangre. May Evictus naman daw sila na power. Pero dito nakita natin explanation 'di ba, na nag-Evictus si dito, si Terra, pero do sa lugar lang na alam niya. Panahon. Kailangan Shit. munang tisin ang kasamaan. Ang galing nung pakamay nila dito. Pero para lumiit yung mga brilyante. May kapangyarihan. Tama kayo guys, may kapangyarihan ngang magkumopya ng wangis si Mitena dito. Ito nakita natin, nag-transform siya. Kaka-excite to! At pamumuno ng bagong reyna hanggang sa dumating ang ating tagapagligtas. I see. So parang naiwan sa Encantadia yung mga ibang sangres at parang si Terra lang yung nasa mundo ng mga tao. Kasi nakita natin dito na naghahari na si Mitena. Tapos ito, si Dea, 'di ba? Si Adamus at saka si Flamara. Nasa may Encantadia sila. Ang bangis! Ang bangis sa CGI talaga, nakakaloka. Mukhang worth it ang paghihintay natin sa Encantadia Chronicles Sangre. Ito nakita din natin yung mga costume nila. I think mukhang hindi na mababago yung costume nila dito. Hopefully na sa mismong pagpapalabas mag-improve pa siya kasi like what I have mentioned nga, 'di ba, na medyo dark. Well, siguro dahil nga mas serious ang Encantadia Chronicles Sangre ngayon. Kaya medyo dark yung mga costume nila. Grabe yung improvement ng CGI at mga pa-graphics nila, pa-effects nila dito You know what? Since naglabas sila ng 2022 teaser, ang dami na talagang nag-e-expect, 'di ba? Mukhang ini-explore talaga nila na mas mapalawak pa yung visualization ng Encantadia. Kasi napansin natin dito na may mga pabulaklak na biglang nagyelo, tapos may other kaharian na
parang doon naninirahan siguro, yung nakita na sa simula, doon naninirahan si Pitena, parang nagpapalakas lang siya para muling lumusob doon sa Lireo or sa Encantadia, sa mga kaharian ng Encantadia. Okay. Grabe. Siguro ang pinaka ano ko lang dito, sana hindi ganong mapansin kapag naipalabas na or mapolish pa yung paggamit nila ng LED screen. Kasi napapansin natin, parang ang ginawa dito, ginaya yun sa ang mga lihim ni Urduha na may pa LED screen lang yung likuran. Sana mas ma-improve pa nila yon at hindi magmukhang LED talaga yung gamit nila dito. Kasi ang galing na nung pa effects nila yan, pa CGI nila. Ang galing na nung mga pa-stunts nila. Grabing improvement yon. At the same time, cinematography, mas napifeel mo na ngayon na action pack yung Encantadia Chronicles Sangre. And yon, yung pinaka-twist dito, siguro yung pagpasok or pagdating ni Terra sa Encantadia. For sure si Danaya yung magsasanay sa kanya para maging ready siya sa digmaan na magaganap. Girl, anticipated to at nakaka-excite. That's it. Whew! Grabe, napaka-premium at god tier nitong Encantadia Chronicles Sangre. Kumbaga, feeling ko magiging worth it talaga yung paghihintay natin. Imagine that, no? Grabe yung tagal ng hinintay natin para lang masilayan itong Encantadia Chronicles Sangre. Since naglabas sila ng teaser sa New Year's Countdown noong 2022, imagine, 2022, 23, 24, 25, 4 years ang hinintay natin, no? And mukhang mas lalo tayong may excite kasi nakita na natin yung improvement, nakita natin yung paghahanda nila with that span of years, 'di ba? Kasi every year may teaser silang inilalabas eh. And every year din tayong pinapa-excite nitong Encantadia Chronicles Sangre. At ngayong 2025, mas nasilayan na natin yung paghahandang binuo nila, no? Aminin man natin na grabe yung improvement nila dito sa Encantadia Chronicles Sangre. Sana kung ano yung nakita natin sa teaser na ito, ganun pa rin yung mga masilayan natin kapag naipalabas na siya sa Philippine television. May mga questions pa tayo na dapat nating tutukan pa sa pagpapalabas ito. 'Di ba kapag naipalabas na siya? Like, bakit buhay si Amihan dito? Hindi ba Eve 3 na lang ba siya? Or baka sa flashback lang kaya nabuhay si Amihan dito? Or baka naman bagong yugto, parang ano yun, parang natanos ba yung Encantadia noon? Kaya parang bagong kwento itong masisilayan natin dito? Ganun ba yon? And may mga nababasa ako na mamamatay daw si Akil dito. Grabe, mukhang another heartbreak na naman yung mga mararanasan natin dito sa Encantadia Chronicles Sangre. For sure maraming mga diwata na naman at mga enkantado yung magpapasakit ng dibdib natin dahil mawawala sila entirely dito sa new season ng Encantadia. Kailangan nating i-ready yung mga sarili natin doon. Dahil kung mas nakakaiyak yung mga paglisan ng mga nung 2016, 'di ba? Siguro mas grabe yung sakit na makikita natin dito na mawa-wipe out na yung mga 2016 Sangres at magfo-focus na lang talaga ang kwento nito sa mga new Sangres. Since yun naman talaga yung pinatutungkulan ng title na Sangre. And yun guys, kayo, napanood nyo na ba itong Encantadia Chronicles Sangre, ang Mahiwagang Mundo teaser? Ano ang masasabi nyo? Let me know in the comment section. Syempre, kung may mga suggestions or recommendations kayo that you want me to do a reaction video, paki-comment na rin guys sa my comment section. At kung hindi ka pa rin nakasubscribe sa channel ko, don't forget guys to hit that subscribe button and that notification bell para lagi kang updated sa mga videos na i-upload ko pa. This has been CJ guys, your man of letters. Stay safe and stay motivated. Thank you for watching. Bye!